Paano mawala ng gana ang lalaki? Yon. Well, karamihan is unaware sa behavior na pinapakita or yung pagtrato sa mga partner nilang lalaki. Na kung minsan ito pa yung magiging sanhi na mawawalan pala ng gana yung partner ninyong lalaki sa inyo balang araw. So ito mga utol, i-feed ko sa inyo, isa-isahin natin para habang maaga pa ay maiwasan nyo na. Okay? So ito, huwag na nating papatagalin pa. Una sa lahat ay yung maging clingy. Yes. Kapag clingy ka na babae, yung tipong palagi kang naglalambing na halos oras-oras or hindi sa tamang oras, na palagi kang nakalambitin sa kanya, like I said lagi, na kung palagi kang pabebe sa kanya, ay talagang hahantong sa pagsasawa yung partner mong lalaki sa'yo. Yes. And then ito yung pangalawa ay karugtong syempre, kasabay nito ay yung pagiging needy, na kailangan mo ring iwasan utol. Yung clingy at saka needy ay talagang hahantong ito sa pagsasawa or magsasawa yung isang lalaki sa'yo balang araw. Na palagi mong kinukuha yung oras niya, palagi mong kinukuha yung atensyon niya. Na kahit may ginagawa siya, na kahit siya ay isa busy sa trabaho niya, is kinukuha mo pa rin yung oras niya. Dinidistorbo mo siya utol. So talagang hahantong din na balang araw ay magsasawa yung partner mong lalaki sa'yo. So iwasan mo na po, okay? And then ito, yung pangatlo natin is reply fast. Yung mabilis ka mag-reply. Yung tipong pinapakita mo sa partner mo na wala kang ginagawa, kundi nakabantay ka lang dyan sa iyong cellphone na naghihintay ka kung kailan siya mag-message, kung kailan siya tatawag. Dahil mapapansin po ito ng lalaki na siya at siya na lang yung iyong binabantayan kapag sa pamamagitan na kapag mabilis ka lang mag-reply. Split seconds pag message niya, pag send ng message niya is agad-agad nagre-reply ka na. So kapag palagi-lagi po ito na mapapansin ng lalaki, yes, nagpapahiwatig po talaga na siya at siya na lang yung binabantayan mo utol. Na isa rin ito na magsasanhi na pagsawaan ka ng lalaki or madali siyang magsawa sa'yo. Walang ka-challenge eh. Hindi mo man lang siya hinayaan na maghintay. Hindi mo man lang siya hinayaan na mas lalong mang-init sa'yo. Na mas lalo kanyang mamimiss. So kapag nandiyan ka palagi or agad-agad, yes, talagang pagsawaan ka ng lalaki. Okay? So yon. And then ito, yung pang-apat natin is yung kudaan. Makuda ka ba na klaseng babae? Well, actually, may mga ngilan-ngilan din ng mga kababaihan talaga na makuda, na masakit sa tenga. Yung tipong pag-uwi ng lalaki is kinukudaan na kaagad. So kapag ganito palagi, yung makasalubong ng partner mong lalaki sa pag-uwi niya or di kaya sa pamagitan ng pag-message, yes, pinapaulanan mo siya ng mensahe ng marami. Na hindi pa nga siya nakapag-reply is may mensahe ka na naman. Na maraming messages, maraming missed calls. So, syempre nababasa ka na ng partner mong lalaki na makuda ka, na marami kang sinasabi na kung ano-ano. Then, talagang madaling magsawa yung partner mong lalaki sa'yo. Na uy, ito na naman. Ang daming message, syempre. Hindi talaga titigil to eh. And then kapag sinagot ko yung tawag nito, is for sure, marami na naman akong maririnig na kung ano-ano dyan. Yes. So again mga utula, huwag po kayong maging makuda. Okay, hanggat maaari, kung may problema kayo sa partner ninyo, pag-usapan ninyo ng maayos and then sa tamang oras. Huwag lagi-lagi, huwag mo siyang paulanan ng mga kung ano-anong salita dyan. Okay? So yon. And then ito, yung panglima natin is maraming messages. Ayun, nabanggit ko na kanina. Na kapag pinapaulanan mo siya ng maraming mensahe na may kasamang kidlat, yun, kumukulog. Na may kasamang galit. So talagang madaling magsawa yung partner mong lalaki sa'yo. Na halos araw-araw ay ganito palagi yung routine ninyo na hindi natatapos ng ilang buwan na nakalipas is ganun pa din. Yes, of course, utol. Hindi na magdadalawang isip yung partner mong lalaki sa'yo na magsawa ka agad. Ha? So yon. And then ito, yung pang-anim natin is iikot ang mundo ko sa kanya or iikot mo yung mundo mo sa kanya. Yes, marami rin akong naririnig na ganito. Na Kuya Kiko, kapag magmahal ako is binubuhos ko kasi yung lahat-lahat ko eh. Or iniikot ko yung mundo ko sa kanya. Well, again mga utol ha, may sarili ka pong mundo. So once na tinanggal mo yung sarili mong mundo na iniikutan mo, and then yung iniikot mo ngayon is yung mundo niya, ay talagang magsasawa yung lalaki sa'yo.
Kasi masasakal mo siya Dahil may sarili nga siyang mundo and then dyan ka rin umiikot sa mundo niya na halos oras-oras is nandiyan ka palagi kasama niya. Okay, siya palagi yung nasa isipan mo. Siya palagi yung tinutuunan mo ng pansin, ng oras mo, lahat-lahat. So kapag ganito ka utol, madali pong magsawa yung isang lalaki. Okay? So yon. And then ito yung pang-pito natin is ibigay lahat sa kanya. Okay. Nabigay mo na ba lahat-lahat sa kanya utol? Lahat. Pati katawan mo, pera, lupa, ari-arian, na kung ano-ano pa dyan. Yes. So once na naibigay mo na lahat-lahat, na wala na siyang mahahalungkat sa'yo, talagang pagsawaan ka ng partner mong lalaki. Or madali siyang magsawa na siya mismo ay unaware sa kanyang sarili. Na bigla na lang din siyang magsasawa sa'yo sa walang dahilan na hindi niya nalalaman. Yes, sa subconscious mind niya is, uy, bakit kaya nagsawa ako sa partner kong babae? Yung pala ay wala na siyang mahahalungkat sa'yo. Hindi ka na naging mysterious. Lahat na lang finifeed mo sa kanya. Binibigay mo na lahat-lahat sa kanya. Kahit confidential, na like for example is may problema kayo sa family ninyo and then sinasabi mo pa lahat-lahat sa kanya. Yung tipong wala ka nang tinatago, wala ka nang tinitira sa iyong sarili. Talagang pagsawaan ka ng lalaki utol. So again, iwasan nyo po yung gawain na ito. Okay? So yon. And then ito, yung pang-walo natin is yung anay selos. Ang puso ko. Ayan, napapasayaw na naman tayo. So again, kapag palagi kang nagsiselos or isa kang silosa, ay talagang madaling magsawa yung lalaki sa'yo. Dahil nakakasakal po ito. Na siya mismo is hindi na makakakilos, hindi na makahinga, hindi niya na magawa yung lahat ng pwede niyang gawin kasi nandiyan ka nakabantay. Nagdududa na baka kung ano-ano na naman yung ginagawa niya. Yung tipong parang wala kang tiwala sa iyong sarili. Yung tipong alam mo sa sarili mo mismo na pwede kanyang ipagpalit. Na ikaw mismo is napaka low value. So wag ganun. Once kasi na ikaw ay isang silosa utol, ay talagang makikilala ka ng partner mong lalaki na low value. Kasi yan din yung pinapapakilala mo sa kanya. Na mahinang klase ka. Dahil nagsiselos ka insecure ka. Okay, wala kang tiwala sa sarili mo. Wala kang tiwala sa kakayahan mo. Pero kung confident ka, hinahayaan mo lang siya, yung tipong pinapakita mo na, okay, bahala ka dyan, tignan natin kung sino yung mawalan. Yes, kung sino yung magsisisi balang araw. Yes, ganun dapat. Ganun dapat yung mindset mo. So kung ganyan ka na hindi ka nagsiselos, yes, posible na hindi magsasawa yung lalaki sa'yo. Pero kung palagi kang nagsiselos, nakakasakal po talaga ito. Kahit ako utol, talagang magsasawa ako sa isang babae kapag siya ay isang silosa. Okay, so yon. And then ito yung panghuli natin is pagbabawalan. Yes. So dito na ngayon papasok yung pagsiselos din. Yung tipong hindi mo siya pinapayagan palagi. Like for example, nagpapaalam naman yung partner mo na babe, aalis muna kami, magra-rides muna kami, may basketball muna kami, may laro muna kami. Yes, nagkayayaan yung barkada. So kapag ikaw nagsiselos, insecure ka, na baka may babae doon, so wag kang umalis. So ngayon, yung ginawa mo sa partner mong lalaki ay pinagaya mo sa'yo na bilang babae na manatili dyan sa loob ng bahay. Kami mga lalaki utol ay nakaprogram po na mag-e-explore at saka mag-e-explore. Hindi po namin kaya na manatili sa loob ng isang bahay kagaya sa mga pinaggagawa ninyo. Magkaiba po yung lalaki at saka babae. That's why isinilang kami na nakaprogram sa amin na malalaki yung katawan, malulusog, yes, matikas. Dahil diyan kami yan yung nature namin. Na kailangan kumilos, magsipag, mag-explore. Okay? Maglaro na kung ano-ano pa dyan. Dahil kung hindi namin magagawa yan utol, yes, and then, di ba binabawalan mo yung partner mong lalaki, talagang mas lalong kakalas yan. The more mong pinagbabawalan ay the more ding lalayo yan sa'yo utol. So yun lang po. Okay? So yun lang po yung naisulat natin. Actually marami po yan. Pero sa mga sinulat natin utol, ayan po yung pinaka-common at saka pinaka-importante sa lahat na kailangan ninyong iwasan para hindi madaling magsawa yung mga partner ninyong lalaki sa inyo. Okay? So yun lang po mga utol. Sana'y nakatulong talaga yung video na ito. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi